Magandang araw po sa ating lahat and welcome po sa ating video number 13. Dito sa ating video number 13 ay pag-uusapan natin ang 13 commandments ng Project Hope. So ito pong 13 commandments na ginawa natin ay produkto po ito ng atin pong naging experience sa mahabang panahon, naging produkto po ng mga bagay na nagawa natin na hindi nagbunga ng magandang resulta at naging produkto po ito ng ating pagpupursige kung bakit naman ang Project Hope ay lumaki at kumalat sa buong Pilipinas. So maaring maitanong ninyo, ano po ang purpose nitong commandment na sinasabi natin? So itong commandment na ito ay na-discuss na po sa mga previous bootcamp na ginawa natin. Our first bootcamp was held in the municipality of Liloan in the province of Cebu way back March and April 2019. Doon sa bootcamp na ginawa natin ay napaka-successful po ng naging resulta niya. Katunayan, karamihan po sa mga stockists natin na umattend sa bootcamp noong 2019 ay kasama pa po natin ngayon at sila po ay mga franchisers na natin. So ano po ang purpose ulit ng bootcamp na ito? Ang bootcamp na ito, ang purpose niya po ay maipaalam sa atin ang 13 commandments ng Project Hope. So ito pong commandments na ito ay guide natin. Kung sakali na tayo po ay manghina or tayo po ay mawalan ng lakas ng loob para magpatuloy sa ating mga pangarap. Alam nyo kasi mga kasama, yung mga hirap sa buhay na ating nararanasan, yan po ay nakakapanghina ng loob. At dahil sa hina ng loob mo, mamamatay po yung pangarap mo. And we have proven this many times over na yung ating mga beneficiaries ay galing po sa mga lugar kung saan po hindi po maganda ang sitwasyon. At dahil po sila ay nasanay sa hirap na lang palagi, isang araw o isang beses lang po kumain sa isang araw, ay napakarami po sa kanila ang hindi na lang po nangangarap. So sa parte natin, parang iisipin mo, bakit hindi sila nangangarap? Kasi ang hirap na nararanasan mo sa buhay mo araw-araw ay posibleng mangdulot po ng paghihina at kawalan ng lakas ng loob. Kasi alam po ninyo mga kasama, sa larangan po ng negosyo, napakalaking bahagi po at napakalaking parte ng iyong success story sa negosyo, yung lakas ng loob. If you're going to look at history, yung mga umasenso, yung mga naging leaders sa negosyo, ang kanila pong puhunan hindi naman po talaga pera. If you look at Henry C., isa po sa pinakamayamang nabuhay na negosyanteng Pinoy, nung siya po ay nagsimula sa kanya pong negosyo, sa patusan, wala man talaga siyang malaking kapital. Pero dahil po ang lakas ng loob niya na itong kanyang gagawing negosyo ay makakatulong sa maraming tao at siya naman ay aasenso, ay tinubuan po siya ng masasabi nating desire and willpower na ipagpatuloy yung kanyang idea na kanya pong naisip nung siya po ay hindi pa asinsado. So napaka-importante po ng lakas ng loob para po sa isang entrepreneur. Kagaya nga po ng kanta ni, I think ang kumanta nun, Rocksteady. Kaya nga superhero yung nilagay natin na icon dito. Kasi ang sabi po ng kanta, I think kanta yun sa Captain Barbell. Si Richard Gutierrez yata ang main ang protagonist, siyang main actor doon. Ang sabi nung kanta, tibay at lakas ng loob ang maiaalay. Tama yun, kasi ang ating mga bayani or superheroes as we call them, ang meron na naman sa kanila lakas ng loob Lakas ng loob kasi po ang negosyo is more of an endurance. Ang ibig sabihin ng endurance, palakasan po ito ng hindi palakasan, pagiging matatag, patatagan po. Hindi po siya marathon na katulad po ng mga yung sprint na 100 meter dash. Kapag ikaw po ay nagninegosyo, ang iyo pong kalaban, sarili mo. Pinaka number 1 na kalaban mo, sarili mo. Hindi actually ang ibang tao. So pag ikaw ay nagninegosyo, ang number 1 na kalaban mo ay sarili mo. Kasi ang sarili mo napapagod yan. Ang sarili mo nakakaisip ng maraming mga bagay-bagay yan.
At kapag yung sarili mo hindi mo po nakontrol, nawalan ka ng lakas ng loob, ay hindi ka po makakapagpatuloy ng malayo. Kaya ang mga tao, minsan nagsisimula sila ng negosyo, 1 buwan lang ayaw na, 2 buwan ayaw na, nakatikim lang ng kaunting sakit, ayaw na, nakaranas ng kaunting hirap, ayaw na. Bakit? Kasi hindi sila sanay na tumakbo ng malayuhang takbo. Kasi kapag ikaw ay negosyante, kailangan po sanay ka sa pagtakbo ng malayuang takbo. Parang sa hayop, ang tawag na doon is high endurance. Kasi ang kabayo, matatalo po siya ng tao sa marathon. Mabilis ang kabayo. Pero when it comes sa endurance, scientifically speaking, ang kabayo, mabilis po siya tumakbo sa sprint. But when it comes sa endurance, matatalo ng tao ang kabayo kung ang usapan patagalan, hindi pabilisan. So pagdating po sa usapang negosyo, ang atin pong pinag-uusapan ay hindi po pabilisan, kundi endurance. Ang ating pinag-usapan rito, pagiging matatag. Patatagan po ang usapan sa negosyo. Patagalan ang ibig sabihin, hindi po pabilisan. So dahil ang ating usapan sa negosyo ay patagalan, importante na alam ninyo na darating ang oras ay pwede ka pong mawalan ng lakas ng loob. At ano ang resulta kapag ikaw po ay mawalan ng lakas ng loob? Manghihina ka po, hindi ka na mangangarap. Kumbaga, papasok ka po sa state of complacency na dahil pinanganak ako dito sa squatters area ng Tondo, ay dito na lang ako mamamatay. Hindi ko naman po sinasabi na pera ang sukdulan at ang katapusan ng buhay ng tao, pero ang pera po, importante po siya sa atin pong buhay dito sa mundo. Especially pag ikaw po ay walang-wala. Sabihin natin na nagkasakit po ang iyong pamilya, nagkasakit yung iyong anak, nagkasakit yung iyong ina o yung iyong ama, pag wala ka pong pera, kahit po meron pong hospital na malapit sa'yo, ay baka hindi ka po may admit. Yung bahay na pagpasok mo, i-welcome, paglabas mo, thank you, na 5 minuto lang ng ulan ay bumabaha na, hindi naman po masama na pangarapin ng may-ari ng bahay na sana makalipat po siya sa isang maayos na tirahan. So ito pong 13 commandments ng hope, ang number 1 purpose po nito ay magbigay po ng lakas ng loob para kung sakali na ikaw po ay manghina, ay makapagpatuloy ka po sa mga pangarap. So ngayon, ano ang mga commandments na dapat nating tandaan? So unang-una, before natin pag-usapan ang commandment number 1, ay ating isipin na meron pong mga tao na naniniwala sa iyo. At kami po yun sa Project Hope. Ngayon, bakit tayo naniniwala na kaya mo pong umasenso? Kasi po, sa larangan po ng negosyo, pag alam mo po ang mga basic skills sa negosyo, susundin mo ang tamang formula, you will achieve at the right results. Parang katulad po siya ng mathematics ang negosyo. Kasi alam mo naman, ang foundation naman ng business is really in terms of numbers. Because business is a numbers game. So numbers is what? The science of numbers is called mathematics. So if you talk about the number, kahit po sinong tao pa yan, basta alam niya po ang addition, they will arrive at the right answer. Sabihin natin, 1 plus 1. Ang 1 plus 1, alam natin lahat na equals po yan sa 2. So kahit ikaw ay taga Mindanao, taga Ilocos, taga NCR, taga Cebu, kahit po ikaw ay ano pa po ang relihiyon mo or ano po iyong pananaw sa buhay, ang 1 plus 1 palagi po yung equals sa 2. So in other words, sa atin pong negosyo, dahil ang foundation po ng business is the science of numbers, which is mathematics, pag sinundan mo po ang tamang formula at sinunod mo ang tamang sistema, you will achieve at the same results ng mga tao na nauna sa'yo. Kasi, ang paniniwala po ng Project Hope, ang mga tunay na kaibigan, kagaya namin, ay susuportahan ka po sa mga pangarap mo at hindi ka po ida-down. Isa po yan sa mga na-prove ko na bagay sa buhay ko, na kapag ikaw po ay tunay na kaibigan ng isang tao, at kapag nakita mo naman na syempre ang kanya pong objective sa kanyang buhay ay makaraos kahit kaunti, ay dapat suportahan natin yan. Tayo dapat ang pinakaunang taga-suporta at taga-buhay ng pangarap. Ang sabi nga natin sa ating previous camps, dapat ang franchisers at ang mga directors ng Hope, tayo ang pinakaunang hindi dapat mawala ng apoy ng pangarap.
Kasi pag nawala ang apoy ng pangarap na yon, paano mo sisindihan yung apoy ng iba? Kumbaga, sabay-sabay kayong mamamatay ng apoy. Mamamatay ang pangarap ninyo kasi ikaw mismo wala ka na nung apoy na tagabuhay ng pangarap. So sa parte natin, bakit natin ginagawa at dinidiscuss itong ating 13 commandments? Para po hindi mawala sa loob mo yung apoy na tagabuhay po ng pangarap. As we have discussed over and over again, ang number one reason kung bakit dito ka po sa Project Hope, it's because of your dreams. Pangarap ang una pong punteriya ni Project Hope na matulungan ka para maabot po yun. So, ano po ang ating first commandment? Darating ang panahon na mararamdaman mo sa sarili mo na ayaw mo na. Darating ang panahon, isipin mo, ako ang kalaban mo sa buhay. Hindi naman tayo magkakilala. Pero dahil siyempre, ako yung nagsasalita palagi, isipin mo, ay puta, ito si Sir Philip. Wala man itong naitulong sa akin. Ako naintindihan ko po yun. I'm trying to separate the masasabi nga lang ang personal versus sa business. Although minsan mahirap, no? But I try to separate it kasi may mga tao, ako ang sinisisi. Hindi dito sa atin but sa mga previous company. Pag feeling mo magkikwit ka na, syempre ang sisisihin mo doon, sino ba nag-invite sa'yo? Sino ang speaker? Sino ang kumpanya? So kung feeling mo magkikwit ka na, huwag kang mangsisi sa ibang tao. Bagkos ang isipin mo, kung darating ka sa point na maiisip mo na magkikwit ka na, ay isipin mo kung bakit ka nagsimula. Huwag kang kumausap sa asawa mo, sa kapitbahay mo, kasi sususulan ka nila. O magquit ka dyan, ang tagal-tagal mo na hindi ka pa kumikita dyan. Isipin mo na lang kung bakit ka ba nagsimula in the first place. Kasi maaari, doon sa ating mga previous video, maaaring hindi ka pa handa. Wala ka pang sapat na kaalaman. Baka nga hindi mo pa alam paano mag-present sa barangay kapitan. Baka hindi ka pa makapag-present sa city council. Kung hindi ka pa pala ready, bakit mo naman isisisi sa iba ang naging kapalaran mo? Hindi ka naman tinanggal ng Project Hope. Hindi ka naman initsapwera. Binibigyan ka ng chance para umasenso, makabangon muli, makapagpatuloy, kasi kami sa Project Hope nagsisikap tayo na mas dumami pa yung ating partners. Tingnan mo na lang ang mga taga-suporta natin, simula sa Malacanang down sa presidente ng Liga ng mga Barangay. Isn't that something that you should be proud of? Na part ka ng pinaka-successful na social enterprise sa buong Pilipinas? Ako sa sarili ko, kinikilabutan ako na ito po yung mga bagay na ating na-achieve. At salamat sa Diyos na na-achieve natin yung mga bagay na yon, pero hindi mangyayari yon kung sa simula pa lang, nung panahon pa lang ng pandemic, na walang-wala yung ating kooperatiba, ay kami na po yung unang nag-quit. Salamat sa Diyos na bigyan po kami ng lakas ng loob na hindi po mag-quit at tayo po ay nakarating dito. Kaya kung ikaw, darating ka po sa point na feeling mo magkikwit ka na, huwag ka pong magsisi. Huwag ka pong magsisi at mangsisi ng ibang tao. Bagkos, isipin mo kung bakit ka nagsimula at kung bakit ka po naging stockist o naging franchiser ng Project Hope. At promise ko sa iyo, magigising ka sa katotohanan. One advice I can give you, never make permanent decisions out of temporary feelings. Darating talaga sa time, down ka. Darating sa time, may mga masamang mangyayari sa buhay mo, sa pamilya mo. Huwag kang mag-quit. Pahinga ka lang, isang araw, tapos balik ka. Kasi, pinaka-importanting isipin mo, bakit ka ba nagsimula sa Project Hope? Ang sagot, nagsimula ka sa Project Hope dahil gusto mong maabot ang mga pangarap mo sa buhay. At yung pangarap na yon, sana ay sa ikabubuti po ninyo at sa ikabubuti ng inyong pamilya. So yan po yung ating commandment number 1. Tandaan natin. Commandment number 2, if you think you know something, you don't know anything. Ang iba sa atin, may nalaman na kaunti, ay ayaw na ako kasi hindi nag-work. Hindi po ganun ang mindset ng isa pong entrepreneur. Ang entrepreneur, feeling niya palagi wala siyang alam. May alam na yon, pero feeling niya wala siyang alam. Bakit? Kasi the moment na inisip mo na marami ka ng alam sa buhay, marami ka ng alam sa negosyo, wala na po yung tinatawag natin na avenue for growth. Meron pong meron isang analogy yung mga inchik doon. It's hard to put tea on a cup that's already full. Mahirapan ka pong punuin yung isang baso na puno na po. So para malagyan ka pa ng kaunting kaalaman tungkol sa ating sistema, sa ating negosyo, at sa ating programa, you have to empty your cup.
Yung mga bagay na nalaman mo dati sa networking, yung mga pinaalam sa'yo no, kung mga sino-sinong mga tao na yon, wag mo pong ilagay sa isip mo lahat-lahat. Empty your cup para meron pa po tayong pwedeng mailagay dyan. Isipin mo palagi, as long as ikaw po ay negosyante, buhay pa at humihinga, napakarami mo pa pong bagay na kailangan mo po malaman. You are forever a student of business and you are forever an entrepreneur. Tandaan mo po yan. Wala pong katapusan ang learning mo bilang entrepreneur. Hindi po yan tumitigil na nalaman mo na ang 13 commandments, yun na. Hindi po, napakarami pa po ng dapat ninyong malaman pagdating sa negosyo. Kaya, commandment number 2, if you think you know something, you don't know anything. So, bakit ganun po ang ating sinasabi? Para po magkaroon kayo ng mindset na wala pa po kayong alam. Kasi kung meron kayong mindset na wala ka pang alam, you will humble down. Hindi po tataas ang hangin sa isip ninyo at sa utak ninyo na sabihin po, alam ko na to, kaya hindi na ako attend sa training. Alam ko na to, kaya hindi na ako manonood ng ganito. Napakarami ka na palang alam ba't nandito ka pa sa Project Hope? Ang mga umalis dito, nag-quit sa programa natin, ako karamihan sa kanila may acne. Karamihan. Kasi may mga naging member tayo rito, ang iba mga manager sa bangko, ang iba po mga manager sa mga iba't ibang mga kumpanya. Akala nila yung kanilang alam sa pagiging manager, ma-apply nila rito sa Project Hope. Mali eh. Iba naman kasi pagmamanage ng bangko versus sa pagmamanage ng sarili mong negosyo. Magkaiba yun. Ano naman ngayon kung halimbawa dean ka? Ano naman ngayon kung halimbawa manager ka or director ka ng isang call center? Ano naman ngayon? Iba naman ang pagmamanage ng sarili mong negosyo, ikaw nag-capital, ikaw nag-effort, ikaw nagbibigay ng lakas araw-araw. Magkaibang bagay po yun. Kaya humble down and alalahanin natin ang ating commandment number 2. If you think you know something, you don't know anything. Proceed tayo sa ating commandment number 3. Mangyayari sa'yo kung ano ang palaging iniisip mo. So, anong ibig sabihin nun? Nag-iisip ka palagi ng negatibo, mangyayari sa'yo yan. Tumawid ka sa daan, iniisip mo, siguro mababangga ako rito. Nabangga ka ngayon kasi iniisip mo palagi. So, kung ano yung iniisip mo palagi, yun po ang mangyayari sa'yo. Isipin mo magiging successful ka, in God's perfect time, magiging successful ka. Isipin mo na walang mangyayari sa iyo, ganun po ang mangyayari sa iyo. Because that is the power of the human mind. Sa psychology, meron po sinasabing psychosomatic illness. Ang ibig sabihin po noon, wala ka mang sakit. Pero dahil iniisip mo palagi na masustroke ka talaga. Iniisip mo na magkakaroon ka ng AIDS, magkakaroon ka ng AIDS. Iniisip mo na magkaroon ka ng cancer, nagka-cancer ka nga at namatay ka dahil sa sakit na yun. Kasi napaka-powerful po ng ating isip. Alam nyo mga kasama, scientifically speaking, kasi medical ang background ko. Ang ating isipin, our thoughts, yan po ang nagpo-provoke. Yan po ang responsable sa ating utak na mag-produce po ng different types of hormones. Ito, isipin mo. Pag ikaw ay nakakaisip ng bagay na malungkot, di ba nalulungkot yung katawan mo? Ang tanong bakit? It's because dinidiktahan ng isip mo ngayon yung iyong mga glands sa katawan mo na mag-produce ng hormones para mapababa yung iyong level of happiness. Pag ikaw naman, nag-isip ka naman ng mga bagay na magaganda, ng mga bagay na positive, abay tataas rin ang iyong energy level. Kasi magdidikta ngayon yung utak mo na mag-produce ng mga hormones para ikaw ay mapasaya. So kung ano yung palaging iniisip mo, ano yung nasa laman ng isip mo, yun ang mga hormones na ipoproduce ng katawan mo at yun ang magiging resulta ng aksyon mo. Tingnan mo, pag ikaw ay nag-iisip ng mga negatibo palagi, di ba hindi ka nakakagalaw? Marami ka pong pwedeng ma-encounter na problema sa negosyo. Napakarami, too many to mention. Pero ang isang entrepreneur is always a problem solver. Iniisip mo palagi ang solusyon, ang bagay na positibo, at kung i-feed mo ang utak mo ng mga bagay na positibo, positibo rin po ang mangyayari na resulta sa buhay mo at sa negosyo mo. So again, tandaan natin, commandment number 3, mangyayari sa'yo kung ano ang palaging iniisip mo. Proceed tayo sa commandment number 4. Wake up better than what you were yesterday. Ito yung paborito kong commandment. Bakit? Karamihan kasi nandoon po sa tinatawag natin na state of complacency. Ano pong ibig sabihin nun?
wala na, hindi na po nag-i-improve. Baga, game over na. Hindi po ganon. Kapag ikaw po ay natulog ngayong gabi, mag-isip ka po ng mga bagay na dapat mong i-improve. Hindi ka kasi magaling magsalita because hindi ka nagpa-practice. Yun lang Alam mo naman pero hindi ka nagpa-practice. Parang basketball, alam mo naman paano mag-shoot. Pero hindi ka naman nagpa-practice araw-araw. Paano yun? Diba? Kailangan mag-practice ka na maging magaling ka sa pag-present, sa pagkikipag-usap, kasi meron ka pang ikagagaling. Okay? Meron ka pang ikagagaling. Ibig sabihin doon, there's always a room for improvement. Hindi mo naman masasabi na magaling ka na. Diba? So, meron palaging room for improvement. So, yun ang sabi natin sa commandment number 4, you always have to wake up better than what you were yesterday. Tandaan natin yan para everyday ang atin pong focus is paano pa po mas maging magaling versus po doon sa ating ginawa kahapon. Kasi if meron po tayong ganung mindset, ang ibig sabihin po nun ay magiging tuloy-tuloy po yung ating paglago bilang mga individual at bilang mga negosyante. Commandment number 5. Kapag marunong ka na magsalita sa gitna, iyan na po ang tunay na simula ng pagiging marangya. Ang problema, takot po magsalita. Bakit takot magsalita? Hindi alam ang sistema, hindi alam ang programa. Bakit hindi alam ang sistema at hindi alam ang programa? Kasi hindi po nagpa-practice, hindi nagbabasa. Yun ang susi, mga kasama. Ikaw ba, sir, paano ka po naging bihasa sa pagsasalita? Kasi sabi ko sa inyo, napakarami po ng mga networking na sinalihan ko. Napakarami. And dun sa mga networking na sinalihan ko, every training, nandun ako sa unahan. Sir, hindi ka ba nahihiya? Napakaraming sinalihan mo, hindi ka naman kumita. Well, dun sa mga panahon na hindi ako kumita, panalo pa rin ako. Paano yun, sir? Paano ka naging panalo dun? Hindi ka nga kumita. Well, I gained experience and knowledge dun sa mga kumpanya na hindi naman ako kumita. Kasi hindi ako pinalad. Wala pa akong masyadong alam sa mga kumpanya na yun. Pero gusto ko talagang umasenso. Andun talagang pangarap sa akin ang problema, pangarap lang hanggang pangarap ka na lang ba? Sabi ko hindi mangyayari no. So, ibig sabihin, sa parte mo po, pwede pong maabot ang tagumpay na yon. Paano yon? Dapat po, turuan mo ang sarili mo paano magsalita sa gitna. Yung hindi ka bulol, yung hindi utal-utal pag nagsalita ka. Kulang sa practice yon. Kaya ang solusyon doon, mag-practice. Diba sinasabi ko nga, practice ka nga gabi-gabi. Ano mo sa sarili mo, i-record mo. Tapos pakinggan mo kung ano yung mga bagay na dapat mong i-improve. Kasi pag hindi ka naman nagpa-practice, hindi ka naman nagsisikap na maging magaling, paano ka maging magaling? So, isa sa mga binasa ko na sinulat at pinanood ko na video is yung work routine ni Kobe Bryant. Namayapa na siya year 2020, I think. Namatay na siya. Pero isa dun sa mga bagay na pinanood ko at naintindihan ko dun sa kanyang work ethic. Ang sabi niya kasi, you might not be the best basketball player. Siguro hindi ikaw ang magiging pinakamagaling, pero you can always outwork anyone. You can always outwork anyone. So, ang punto ko, ba't sinasabi ko to, siguro hindi ka man talaga gifted na magsalita, pero if you put in a lot of effort, daig mo pa yung pinanganak na magaling magsalita. Kasi meron talagang mga tao, may mga tao talaga, yung kanilang katawan, pinanganak talaga sa basketball Usually, ang mga tao na yun, matangkad, of course. Pag matangkad siya, syempre yung upper body niya dapat malakas. At syempre, athletic. Kung hindi ka man ganon, pero porsigido ka and you perform work that's not duplicated by other people, you can outwork them. And if you can outwork them, you can produce different results. So, ganun po ang isa sa mga Mamba mentality. Hindi ka man talagang magaling, hindi ka man talaga gifted sa pagsasalita, hindi man tayo magkatulad, pero kung magpa-practice ka and you put in a lot of effort para maging magaling ka doon sa pagsasalita, ay masasabi ko na balang araw meron ka pong maaabot. So yun po yung pakatandaan natin. Commandment number 5, kapag marunong ka na magsalita sa gitna, yan na po ang tunay na simula ng pagiging marangya. So tandaan po natin yan at huwag nating kalimutan. Proceed tayo sa commandment number 6.
The skill of mind setting will make you millions. Ano po ang skill ng mind setting? Pag ikaw kumausap sa tao, ang goal mo ay makita nila kung ano ang pangarap mo. So alam na natin yan, paano ka ba makipag-usap? So dapat ang iyo pong topic is about dreams. About dreams. Yan po ang tinatawag natin na mind setting. Ang ibig sabihin nun, ikondisyon mo ang utak ng kausap mo na ang inyong pinag-uusapan palagi yung pangarap sa buhay. Meron naman ang topic nila, pag-usapan naman yung mga problema. Meron naman ang pinag-uusapan naman, hindi naman problema, hindi naman ibang tao, paano naman hold up sa bangko, pinagpaplanuhan nila. Tayo naman bilang mga entrepreneur, dapat pinag-uusapan natin palagi yung about sa pangarap. Kasi kung yung pinag-uusapan natin araw-araw is about sa pangarap, masiset yung ating isip na abutin yun, yung pangarap na yun. Kaya kailangan matutunan mo po paano kumausap sa mga tao na ang inyo pong pinag-uusapan palagi ay pangarap. Kasi kung ang pinag-uusapan nyo palagi is pangarap, magaling ka na po na mindsetter nun. And that skill of mindsetting will make you millions of pesos. What will make you millions is the skill that you can develop if you know how to talk using the elements of mindsetting. At para maintindihan mo kung ano itong mindsetting na ito, simple lang po. Pag kumausap kayo sa prospect nyo, kumausap kayo sa stockist, kumausap kayo sa franchisor, ang usapan palagi is about sa pangarap. Kung yun ang usapan palagi, ang lahat ng mga tao na sumusunod sa'yo, yun po ang magiging mindset nila. Again, pangarap is equivalent to proper mindsetting. And if you have the skill of how to properly mindset people, you will make millions and millions in your career as an entrepreneur. Yun po yung isang bagay na gusto kong ma-share sa inyo. Punta tayo commandment number 7. Maging matapang ka at huwag matakot kasi takot ang papatay sa pangarap mo. Ang takot is the number 1 killer of dreams. Ang takot na yan. Bakit? May mga tao, mag-o-offer ka ng opportunity, takot agad. Hindi pa nga nagsimula, takot na. May mga tao, tatanggapin ang opportunity, pero natatakot baka malugi. May mga tao, takot talaga magsimula. So, ang takot na yan is ang number 1 hindrance kung bakit patay ang pangarap mo sa buhay. So, kailangan maging matapang ka. Risk taker ka. Hindi ka aversive sa risk. Kasi kapag aversive ka, ina-avoid mo palagi. Baka pag pumunta ako sa barangay, hindi ako pansinin ng kapitan. Pag ganun ka, wala ka pong lakas ng loob nun. Kasi ang taong matapang, malakas pong loob nun eh. Wala ka naman nakitang taong matapang tapos hindi naman umaaksyon. Ang matapang, umaaksyon yun. Hinaharap yun ng takot niya. Natatakot siya syempre. Pero pag ang takot na yun, nangibabaw versus sa pangarap mo sa buhay, tapos ka na. So, kailangan maging matapang ka at huwag manguna ang takot sa'yo. Kasi pag ikaw po ay naunahan ng takot, yan po ang number 1 na papatay sa pangarap mo. So, I hope na klaro po tayo dito po sa commandment number 7. So, ngayon, punta tayo rito sa ating commandment number 8. Ang negosyo parang laro ng baraha. Huwag kang titigil kasi darating ang oras, makakabunot ka rin ng alas. Anong ibig sabihin nun? Sa negosyo, tuloy-tuloy ka lang. Hindi sa lahat ng bunot, mabubunot mo alas. Minsan, mabubunot mo 3. Minsan, 2. Minsan, 5. Pero darating ang oras, pag hindi ka tumigil, makakabunot ka rin ng alas. Ganun lang yon. Ang negosyo po is a game of endurance. Patagalan po ito, hindi po pabilisan. Walang umaasenso sa mabilis po na paraan. Pero sa paraan po ng patagalan, marami po umaasenso dyan. So yun po yung gusto kong maibahagi sa inyo. Na kapag hindi ka tumigil, go ka lang ng go, lakipan mo of course ng tamang mindset at tamang pag-i-improve ng skill set, ay darating ang oras na ikaw po ay makakabunot din po ng alas. Sabihin natin, sir, ganito kasi, ganito yung mga napakaraming alibay ikaw, bago ko sagutin ang alibay mo, mag-isip ka sa sarili mo. Ikaw ba nagiging tamang example sa mga kasama mo? Ikaw ba with all honesty sa sarili mo? With all honesty. Pag may meeting ba, natutulog ka? With all honesty sa sarili mo, nakikinig ka ba habang nagmi-meeting tayo? Kasi baka napakarami mong alibay, ikaw pala yung merong pinakaunang dapat baguhin sa sarili mo. Kasi alam mo naman kung ano yung mga bagay na dapat mong baguhin sa sarili mo .
You could say a lot of things, but at the end of the day, sa sarili mo, you could always tell if you are telling the truth or not. Kasi napakarami ko naging experience. Sabi na, sir, ganito kasi, si ganon kasi, ganito siya eh. Na yung mga naging stockist natin dati. Sabi ko naman, paano naman susunod sa'yo yun? Hindi ka naman nagpa-practice paano magsalita. Natural, hindi nila maintindihan. Maghanap sila ngayon ng mga tao na makaka-explain sa kanila ng maganda tungkol sa programa. And it so happened na nandun ako. So ako nag-explain sa kanila. Okay? So kailangan sa sarili mo ay you always have to be cautious and evaluate kung ikaw ba ay alam mo na, nagpapatuloy sa negosyo at nag-i-improve ka ba araw-araw sa pagiging entrepreneur, or baka ang skill set mo 2020 hanggang ngayon ganun pa rin yun, hindi ka nag-improve. So sa atin, ang ating consideration sa negosyo parang laro ng baraha. Tuloy-tuloy ka lang at darating yung oras na makakabunot ka rin ng alas mo. It might be a person, it might be a company, it might be an opportunity na magbabago ng buhay mo 180 degrees. So wag kang titigil, tuloy ka lang ng tuloy kasi darating yung time at darating din yung tinatawag na break mo. So kapag dumating ang break na yon, ang sabi ng commercial ni Jovet Baldivino sa Skyflakes, kagatin mo na. Commandment number 8 natin, ang negosyo parang laro ng baraha. Huwag kang titigil kasi darating ang oras, makakabunot ka rin ng alas. So yun po yung isang bagay na dapat nating tandaan. Now, commandment number 9 natin, ang difference, ang pinagkaiba ng successful at hindi successful ay yung sistema na kanilang kinopya at sinusunod nila. So tayo po is a copy business. Panoorin mo ang meeting, ang recording natin, gawin mo po siya araw-araw. At darating ang oras, mga kasama, na kung ano man ang kinopya mo ay yun ang resulta na maibibigay sa iyo. Ganun lang po kasimple. Kasi minsan hindi ko hindi ko alam paano magpaliwanag kasi hindi mo kasi kinopya. Sundin mo lang paano magpaliwanag. Sundin mo lang kung paano ginaganap, paano ginagawa. Kasi darating ang time, magiging magaling ka din doon. Pero kailangan gawin mo po siya araw-araw. Kasi sabi nga natin, ang pinagkaiba lang po ng taong successful at yung hindi successful is yung sistema na kanilang sinunod at kanilang kinopya. Ayun. At syempre, commandment number 10 natin, ang negosyo, copy business lang. Kopyahin mo lang, makukopya mo ang resulta. Yun po ang sabi ko sa ating commandment number 9. So, commandment number 10, kopyahin mo lang, you will also copy the result and the skill set. And kapag nakopya mo yon, ipapakopya mo lang din sa iba para ganun din po ang resulta na mangyayari sa kanila. So, yun po ang ating commandment number 10. Now, commandment number 11, ikaw ang pinaka-importanting ingredient ng success story mo. Bakit ka ba nandito sa Project Hope? Di ba dahil sa pangarap? Pangarap nino? Pangarap ko? Hindi. Dahil sa pangarap mo at pangarap para sa pamilya mo. So, dahil ikaw ang pinaka-importanting ingredient ng success story mo, dapat mag-invest ka sa sarili mo. Anong pag-i-invest ang gagawin mo? Training. Panonood nitong ating video, panonood ng ating daily coaching. Kasi pag ikaw po nag-invest sa sarili mo, darating ang araw, magbubunga ang investment na yan. Kung ngayon ay hindi ka pa po magaling at hindi ka gumagaling, maaring hindi ka kasi nag-invest sa sarili mo. Kaya wala ka nakukuhang bunga. Kasi pag ikaw nag-invest sa sarili mo, you will be able to reap the rewards of your investment someday. Dahil tandaan natin, kung merong pinaka-importanting bahagi ng pagiging successful sa istorya mo, ikaw po yun. Commandment number 12. Kung mula noon hanggang ngayon, wala ka pa ring asenso, sa malamang ikaw po ay may problema at kailangan mo pong magbago. So yun mga kasama, masakit tanggapin ang katotohanan na minsan tayo ang dapat merong ayusin sa ating sarili. Sabi nga namin may mga kasamahan tayo, iniwan ang kooperatiba noong panahon po na ng pandemya. Ngayon, inobserve ko, wala rin narating sa buhay. Ba't sinasabi mo sa amin yan, sir? Kasi, para po umasenso ka, kailangan kasi may grupo ka. Entrepreneur, hindi solopreneur. When we say entrepreneur, it means meron ka pong enterprise. May group ka, may team, may company. Aalis ka tapos magsa-start ka ng balik na tayo sa isang commandment natin,
If you think you know something, you don't know anything, paano yun? Kasi wala ka pang ma-share sa kanila, kaya hindi ka makabuild ng grupo. So, yung sa akin palagi, it's always humble down, at isipin mo palagi na, alam mo na, baka merong problema na dapat lang baguhin sa'yo. Kung merong bagay na dapat baguhin sa'yo at binago mo yon, mag-iiba po ang trajectory, mag-iiba po ang direksyon ng inyo pong pagninegosyo dito po sa Project Hope. Maaring isa sa bagay na baguhin mo, present ka lang sa meeting. After ng meeting, wala ka naman, hindi mo rin ina-apply. So, paano ka magkakaroon ng resulta? Tama? Bigyan mo kasi dapat ng oras, especially franchiser ka. Magbibuild ka ng grupo mo. Magkakaroon tayo ng bootcamp. Paano yun? Kung halimbawa, sa part mo, hindi mo siya mabigyan ng oras. Bigyan mo kahit 1 oras, 2 oras everyday. Or habang may ginagawa ka, yun yung maging isa sa mga part-time hustle mo. Kasi mayroon isang bagay na dapat mabago at yun is ang karakter mo. Kasi kung babalikan natin yung isa nating commandment, ikaw po ang pinaka-importanting ingredient ng success story mo. At syempre, last, definitely not the least, but ako consider ko ito po yung ating golden commandment. Diyos ang sandigan sa lahat ng laban. Sa tagal ko po sa pagninegosyo, may mga bagay po na hindi kayang gawin ng isang negosyante, na Diyos lang po ang pwedeng gumawa. Katulad nun, kung halimbawa, nalugi ang negosyo mo, wala kang malalapitan, nabaon ang negosyo mo sa utang, wala kang masasandalan, pero meron kang Diyos na malalapitan. Kaya po, dapat wag natin ipagwalang bahala ang value ng presence ng Diyos sa atin pong ginagawang negosyo. Kaya nga po, ang naging pangalan natin is Hope. Ito naman pong konsepto ng Hope, hango po ito sa 1 Corinthians 13:13. Kung inyo pong babasahin ang verse na yan, and now these 3 remain, faith, hope, and love, but the greatest of this is love. Yung 1 Corinthians 13:13, it talks about 3 values: faith, hope, and love. So, syempre, ang atin po is nakahango po doon sa hope. So, sa atin, bilang tagabuhay ng pangarap, ay hindi po natin iniitsapwera ang value na maibigay po sa atin at tulong na maibigay sa atin ng Diyos. Kasi lahat naman tayo rito bilang mga Pilipino at mga Kristiyano, alam naman natin na meron pong Diyos na tumitingin sa atin palagi. Ang sabi nga po ni Miriam Santiago nung siya po ay natalo sa eleksyon, dahil sabi niya, meron po ng daya, God is watching us from a distance. So sa akin po bilang negosyante, isa po sa naging sandigan ko, palagi na kapag tayo po ay nagninegosyo, pumapasok po sa mga bagay na hindi natin alam, nag-iisip ng mga programa na baguhan lang tayo, wala man tayong knowledge at wala man tayong experience doon, ay inugali ko na po na magbasa po palagi ng Bible everyday. Isang bersikulo ang mabasa mo sa isang araw lang, it will keep the fear and all the doubts na meron ka po sa loob mo. Kasi minsan ang tao, pumapasok sa atin yung duda, yung katamaran, yung, alam mo na, yung negative, pumapasok sa atin yun. Pero pag nasolusyonan natin yon by reading the words of our Creator, yan po, nakakaiba po yan, nakakapagpatibay po yan ng atin pong kalooban. And kapag matibay ang iyong loob, ay hindi ka po mag-quit sa pangarap mo. Isipin mo na lang, great things take time. Great things take time. It will not happen overnight, but definitely it will happen. Put your trust in God, lakipan mo po ng effort, lakipan mo po ng patalangin, at isang bagay sigurado natin, kung yan po ay isang bagay na makabubuti sa inyo, ibibigay po sa atin yan ng ating pong Ama sa Langit. So yun po ang kabuuan ng ating 13 commandments, and I would like to reiterate na kapag meron po kayong mga questions or clarifications, ay panoorin nyo lang po ulit ang ating video bootcamp from number 1 until number 13, at huwag kalimutan na kayo po ay mag-take down notes. Again, maraming salamat po sa inyong panonood. May God bless you at mabuhay po ang lahing Pilipino.